Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay si Caligula. Ewan ko kung narinig niyo na yung pangalan na yan. Pero unang nakilala ko to si Caligula nung college ako. May movie at Caligula. Kala ko kung ano lang. Sus, nung napanood ko na scandalize ako. No? Yun pala ang buhay ng isang Roman emperor na si Caligula. Grabe. Ano yun? Directed by Tinto Brass. Sina Peter O'Toole pa yun. Uh, Na-scandalize ako kasi sira ulo talaga, yung mga imperial orgy niya. Diba, anong klaseng emperador to? Oh? Hanggang nagsaliksik din ako kung sino si Caligula. Then yun, one of the most evil man in history. Madman, talagang sira ulo. Ang tunay niyang pangalan ay si Gaius Caesar Augustus Germanicus that ruled Rome as an emperor from 37 AD to 41 AD. AD na, no? 738. 4 years lang. Maikli lang. No? Ah, Punta kayo sa YouTube, type niyo lang Caligula at maraming dokumentary diyan tungkol sa mga kabulastugan ni Caligula. Tinawag siyang Caligula kasi nung bata pa siya, sakitin siya tapos yung nanay niya palagi siyang pinapasuot ng uniforme ng Roman soldier, no, na may mga lalaking butas, kaligay. Kaya binansagan siyang Caligula, meaning little boots, no. He had an incestuous relationship with his sisters, no. Um, Inappoint niya yung kabayo niya bilang senador. Bagay kung titingnan mo, wala namang pinagkaiba sa Senate natin. Maraming kabayo dyan. Yeah, pero mas maraming buhaya dyan kaysa sa kabayo, lalo na sa Congress natin. No? Um, Every night, he would have a drunken orgy, lasing gabi-gabi, nakatira, naggabi-gabi. Imperial orgy, as in orgy talaga, imperial, no? Pinapamarcha niya yung army niya na nakahubad. O tapos, araw-araw may gladiator fight, no? He takes delight in violence. At hindi lang yan. May panahon na yung isang segment ng audience doon sa Coliseum, pinatapon niyo doon sa arena para kainin ng mga hayop at may mga fight din na yung mga retired at matatanda ng gladiator, yun ang pinapalaban niya parang tapos tawanan ng tawanan. If he does not like your face, you can be executed. Yun lang, wala namang rason. Basta ka hindi lang magustuhan mukha mo. Tapos kahit mga bata, no, pag in-execute yung tatay, buong pamilya executed. No? Tapos mahilig siya mag-torture. Tapos pag nagto-torture siya ng tao, pinapasigaw niya pa na I am innocent. Pag sumigaw ng I am innocent, papuputulan niya ng dila para hindi na makapagsigaw. Pag natipuhan niya yung asawa ng general niya, basta na lang kukunin at makipag-apid. Minsan, aaten siya ng kasal ng general. Pag nagustuhan niya yung babae, kukunin niya na. No? At saka itutsok niya doon mismo sa harap ng general. Ang hindi ko maintindihan, general to, may army to eh. Pero bakit nila hinayaan? Maraming kabuangan si Caligula, but eventually, he was assassinated also by his own army. Pati asawa niya at anak niya pinatay din kasi ayaw na nilang magkaroon ng bloodline. Itong si Caligula kasi sira ulo talaga. No? Um, ang hindi ko lang maintindihan bakit pinayagan. Yan ang gusto kong talakayin ngayong araw, no? Yung anatomy of a tyranny. The anatomy of tyranny, bakit nagkakaroon ng mga tyrant at bakit hinahayaan ng mga tao, walang ginagawan mga tao at may mga sumusunod pa. Simple lang yan, no? Usually, a typical tyrant would favor those around him, lalo na yung mga military, no? Pagmumudmod at saka paligayahin ang mga tao sa pamamagitan ng ayuda. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Parang ganun din ang nangyayari, the nightly party at Malacanang nung panahon ni Erap. That's one of the reason of his downfall also, yung
ang gabi-gabi lasing, late sa mga appointment o hindi sumisipot sa mga appointment, laganap na korupsyon, no? At paghihirap ng mga tao, walang pinagkaiba. No? Imagine si Caligula, 37 AD, after Jesus of Nazareth na to. No? Pero history daw repeats itself. Parang ngayon, no? Maraming documentary na nagsasabi that the Caligula suffered from mental illness. Kasi nung bata siya, hanggang sa adult life siya, he was suffering from epilepsy. So sabi ng mga napanood ko doon sa YouTube na mga neurologist, maaaring nagkaroon siya ng brain damage caused by his frequent epileptic attack. Oh? Kaya sira ang ulo. Oh? Marami sa kasaysayan natin, later on nag-succeed kay Caligula yung kamag-anak niya rin si Nero. Nag-persecuted a lot of Christians, and while Rome was burning, he was playing his violin. Siraulo din. Marami palang siraulo na ruler sa kasaysayan. Totoo yan. No? How did they become ruler? Yung iba siyempre bloodline. Ay nako, talking about Siraulo na bloodline na sa mga European royalties, marami yan, lalo ng mga European royalties kasi they practice inbreeding. Sila magkamag-anak, nag-aasawahan para to maintain the bloodline, kaya maraming royalties Siraulo din. Kahit sa Negros, marami akong narinig sa lolo ko ng mga siraulong mayayaman na asyendero nun. Kasi yun nga, sila magpinsan, nag-aasawahan kasi ayaw nilang lumabas yung pera sa angkan nila. Kaya yung mga offspring, yun, may mga topak. Hmm? Pero in the anatomy of the tyrant, usually a tyrant, mga psychopath yan eh. No? And they would make people believe that they are great. Para si Caligula. In fact, Caligula declared himself as God. Ganon din yung sister niya na may relasyon silang namatay. No? He proclaimed her as a deity. No? Si Caligula, yung mga Diyos sa mga templo, pinalitan niya yung mukha ng mukha niya. Kasi Diyos daw siya, naniniwala siya na Diyos din siya. No? At marami namang naniwala, lalo na ngayon. Lalo pag artista ka, iboboto ka ng mga tao. And the tyrant exact obedience. No? In fact, many social psychologists said obedient people did more damage than disobedient people. In fact, mga revolusyonaryo natin, mga disobedient yan. Okay naman yan maging obedient, no? Pero if you're obedient to a tyrant, ibang kwento na yun. Kung naalala niyo yung just war theory natin, there's a long-standing tyranny that already endangers the people. No? Um, Lalo na sa Pilipinas, Filipinos are very obedient because of our religious and educational system. In fact, really, as I said, religion can always be used as an ideology to legitimize interests. No? Lalo na marami akong mga nakitang religious leader na try to justify the rule of this tyrant. Dito sa Pilipinas, nung panahon ni Erap, may isang Dominico quoting Romans 13, no? Obey the authority because they are God's anointed. God put them there. So if you disobey them, you disobey God. No? Pero may konteksto yung Romans 13 na yan, yung letter of St. Paul to the Romans. Kasi dati, pag sumusulat si San Pablo sa mga community, alam niya, maraming espiya eh. So, nai-intercept yung letter niyan. So, sinulat niya, obey the and that time, the Roman authority was already suspicious of this new group called the Nazarean. How the early Christians were called. So alam ni St. Paul that the letter will be intercepted. So sinulat niya yan para to appease the Roman authority na we are obedient people. We don't mean any trouble. Pero palaging ginagamit yan. That authority is anointed by God. Until Jean-Jacques Rousseau came with this social contract. Your power as a leader came from the people and it can be taken away by the people. No? Napag-usapan natin yan sa Bastille sa French Revolution, no? Yung mga French intellectuals, no? Sa educational system naman natin, uh,
Yung according to Paulo Freire sa kanyang librong Pedagogy of the Oppressed, there are two types of educational approaches. The banking approach and the dialogical approach. Yung banking approach, ito yung where the teacher deposits information to the students and withdraw them during exam without any interest. Ito yung memorize, memorize, memorize. Ito yung fill in the blanks, identification, enumeration. Imagine sa Pilipinas, college na ganun pa rin ang pagsusulit. Whereas the logical approach is where the teacher only acts as a facilitator, eliciting knowledge from the student. And according to Vivencio Jose, a professor from UP in the state of education in the Philippines, our educational system in the Philippines was really designed to adopt this banking approach. No? Tuwing mangungutang tayo sa World Bank, IMF, ito yung mga kondisyones sa DepEd, sa CHED, na ito yung teaching pedagogy nyo. Kasi may psychological effect pala itong banking approach. It makes the students rigid and uncritical. No? Kaya overwork na, underpaid, okay lang. Obedient pa rin. Kaya matagal magalit ang mga Pilipino kasi tulad ng mga ginawa ng mga Kastila noon, tinakot sila sa impyerno if you become disobedient to authority. Pero sabi ko nga, dahil sa mga Freemason, sa mga free thinkers no, na nag-aaral sa Europe, no, who imported the idea of the French fraternity, equality, and liberty, equality, and fraternity. No? Yun, may mga Pilipinong napukaw din ang damdamin. No? Ang sabi ko no, last time na pag-usapan natin ngayon from La Solidaridad to Propaganda, no? Yung information. Kaya lang, napanood ko recently yung Gladiator Part 2. Ewan ko lang napanood niyo na. No? Yung dalawang emperor do magkapatid na daw nag-power sharing. Saraulo talaga. Maraming saraulo. Excesses talaga. No? Parang nangyayari sa atin ngayon. No? The nightly Malacanang party, yung pagdodroga, walang pakundangan na kawan, walang pakundangan na korupsyon, incompetence, walang serbisyo sa bayan, puro nakaw ang pondo, the immorality, sabi nga ni Miss Marlica, may budo-budo pa raw dyan sa Malacanang, may mga Indian saka African guest sila. No? Tapos sabi rin ni Marlica, grabe daw yung pakipagtsuktsakan na kahit yung first lady daw, sabi ni Miss Marlica, nakipagtsuktsakan din sa mga PSG na gwapo. No? At may isang PSG pa na pinatay dahil nahuli. Ewan ko kung sino nagpapatay, kung totoo man yun. Walang pinakaiba. Pero bakit natin hinahayaan ang mga ganitong rulers? No? At ang AFP natin tahimik. Ang leadership, pero hindi yung mga junior officers. Kasi dahan-dahan nagsasalita na. At saka parang nagbabago na rin ang equation ngayon. No? Uh, Ewan ko kung familiar kayo kay Enya, but isang Irish siya, singer. Isang music niya na nagustuhan ko, How Can I Keep From Singing? Maganda yon. When Tyrants Fall. No? Tyrants always fall. Kasi nabanggit ko na ito ngayon, noon, yung konsepto ng mga Grego na hubris. If you have excesses in life, life itself will cut you down to size. No? Parang karma pa, parang gaba. Parang wala silang takot ngayon no, na magnakaw. At kasi tulad ni Caligula, mga ganitong tao, talagang may diferensya sa utak yan. Si Bangag siguro dahil sa droga, yung Speaker of the House, may mga nasagap akong mga impormasyon na special child daw yon. Kaya may diferensya talagang utak. No? At actually, mga politiko, may nabasa akong studies noon na usually many politicians, hindi naman lahat, no, really have psychological problems. They have a bloated ego. Kaya nga tumakbo gusto nila maging leader. Their ego feed on the adulation of the people. No? Talaga may problema. No? Kaya nga dapat yung reluctant person yung pipiliin natin. Po, hindi naman, mga matinong tao, hindi naman tatakbo yan So we have to come up with a system no, na how to really put sane and credible persons.
Ang parliamentary system maaaring isang pamamaraan kasi konti lang yung mga bumoboto, no? So may chance na matino yung iboboto. Nakita natin yan sa Europe, nakita natin yan sa Singapore, nakita natin yan sa Malaysia, no? Na wag na yung mga adik o siraulo na mamuno sa atin kasi tayo rin yung kawawa. So binabalaan ko kayo, mga leader na may topak na walang takot sa masa. You will have your own hubris. You will have your day of downfall because as history repeats itself, history will also repeat itself to get rid of you. Kaya matakot kayo. Although walang takot mga yan kasi sabi ko nga na may diferensya nga sa utak eh. Pero abangan natin, malapit na ang January kung anong mangyari.